Natabig ko pa yung isa. Umalis ka nga rito ako. Hindi mo alam ang pinagsasabi. Seryosong pinag-uusapan to. Bigla na lang siyang papasok doon eh. Huwag ka naman papasok ng kaalanganin na gano'n. Mahalata ka naman na parang nag-aagaw atensyon ka lang. Kung saan nagkakagol, bigla kang papasok. Hindi, alam niya kasi close sa inyo. Barkada niyo naman yun. Ano nangyari kabaligtaran eh? Nabaligtad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig sabihin, lip service eh. So, yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga, nababaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Hindi na applicable. Oo nga. Sasakyan kita sa salita mo yan. Merong formal na mechanism. Dadali natin sa plenary. Kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun! A-approve ngayon in plenary. Sa buong lahat. Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na set up. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dali mo muna sa plenary. Para sa aksyon ng nakararami. Ganun. Para sa ganun ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So, di namumulitika ka. So, dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko. May mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, yung mga tradisyon yun ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, no? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magkakya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun! Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito? Merong otoridad para itapon yung decision. Sabi niya, no. Kaya nga, natuwa ako ngayon. Kaya pala ganyan ang sagot niya. So sa magawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. If that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Di nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan ng objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, double standard. Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Well, ako kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n. Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito. Kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, sasagutin ko lang. Sino ka? Yun palang mangyayari. Ikaw ba? Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion. Kasi kung yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi hindi nila naintindihan yung rules na yan. Kaya nga natin pinapaliwanag. Tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision. Yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago. Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay saksi ni Jehovah. Ito, for purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang intensyong anuman. Parang magliwanag sa atin kung paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon,
Kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Opo, labag sa kanila yan. Labag sa kanila yan. Paniniwala nila. Oo. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. Eh, sabi ng Korte Suprema, ganito yan eh. Yung hinihingi na paggalang Opo. ng ating saligang batas, hindi naman katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka Opo. sapagkat Pilipino ka. Opo. Bahagi ng paggalang. Yun ang ruling noon. After 30, 40 years, binago. Okay. Abay, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. Sa makatwid na okay. baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Opo, Ngayon, opo. balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero sapagkat Pilipino ka. Opo. Bahagi ng paggalang. Yun ang ruling noon. After 30, 40 years, binago. Okay. Abay, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. Sa makatwid na okay. baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Opo, Ngayon, opo. balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Sa isang mekanismo. Halimbawa, ang una kong gagawin, sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan. Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Ayan. Opo. Tradisyon nyo po talaga yan. Totoo. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Opo. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isip-isipin mo, ikaw Miyembro ng minority. nakaupo ka ron alas 7:30 ng umaga. Pero hindi ka miyembro ng minority. Opo. Hindi. Majority si Opo, Nelson. Nelson, halimbawa. Ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya Pero dumating. si Nelson dumating 7:30 ng umaga. Opo. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang minority ka. Mukhang magiging congressman tayo dyan. Okay? Siyempre, Kung tutuusin mo, dapat si Nelson ang mauna doon. siyempre, nauna ng naman. 2 oras sa iyo eh. Nauna ako eh. Pero dahil sa tradisyon, palaging ikaw. Ayun. Sasabihin ko ngayon, alisin na yan, Tradisyon yan. First come, first serve dapat. Kung sino yung nauna nagpalista, yun na lang. Dapat. Nakasalig yung kako sa tuntunin. At yan ang pinakamakatarungan. Bakit ako ba nagpapasakop dyan kahit masakit ang loob ko? Kunwari, masakit ang loob mo, Nelson, di ba? Masasakit din naman ang loob mo talaga. Napapasakop ako, sabi ni Nelson, kahit medyo naiinis ako. Sapagkat pumayag ako na magpatali sa tradisyon dahil member ako ng House of Representatives. Tama. Gusto nyo, tanggalin na natin yan. Tanggalin na natin lahat yan. Kasi ngayon, actually, kung kahapon ng komentaryo namin, ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, Pala, gumawa sila na muna ng paraan. Paraan na para binago. maalis yung tradisyon na yan. Tingnan mo, halimbawa, ikaw naman Jen, Congressman Jen Subarjaga, nagpalista ka, nag-deliver ka ng privilege speech. Siyempre, may interpellation yan. Biglang nagpalista ito. I-interpellate ko yan. Kunyari, hindi kayo magkabalahibo, no? Kasi inupakan mo yung inupakan mo yung distrito niya. Siyempre, tatayo ito. Siyempre, Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo. Hindi ka na sasagot sa anumang katanungan. Hindi ka na mapipilit na tanungin ka pa ni Nelson. Ayun. Tradisyon yun eh. Pag umupo na, hindi na pwedeng pilitin pa rin. Yun ang unwritten rule. Ayun. Kapag umupo, yung pala taong mga ganung nag-deliver rules. ng privilege speech, kahit ano pang gawin mo, Wala na. kahit pumunta ka pa sa speaker, wala kang magagawa. Tradisyon yun. Ngayon, paano ngayon? Tanggalin na natin lahat ng mga tradisyon na yan? Dapat siguro, Kong. Kasi mukhang hindi na akma. Gaya ngayon. Ang komento nga namin kahapon sa isang simpleng tradisyon noon, na marami na pong tradisyon talaga na hindi na nasusunod sa kasalukuyan, Kong. Baka naman yung tradisyon sa Kamara na ginagawa nyo dati, baka kinakailangan na rin baguhin sa mga susunod pa. Pero merong formal na ceremony. Mayroon pa lang mga proseso, Madali naman gawin. Halimbawa, nagpulong-pulong kami. Sige, dahil sa mga huling mga pangyayari sa ating buhay, huwag na natin sigurong igalang ang opisina ng Pangulo
at saka pangalawang Pangulo. Subject for questioning na rin dapat sila, di ba? Hindi ba? Hindi. Ganito, parang hindi na tama. Kunwari, ganun. Opo. Kailangan pagtatanungin na rin natin ang opisina ng Pangulo. Kasi sa mahabang panahon, hindi nga natin na itatanong. Halimbawa, nag-uusap-usap kami. Huwag na nating isang alang-alang yung paggalang, yung kaukulang paggalang, pagtatanungin natin. Opo. O, gagawa tayo ngayon ng isang ceremony sa plenary yan. Oho. O, merong mag-move. Mr. Speaker, I move that the time-honored tradition of refusing to ask questions in deference and respect to the office of the President and the Vice President, we have to set aside that tradition Okay. because it is inconsistent with the provision of the Constitution, particularly public office is a public trust. Yan. Halimbawa, ganun. Yun ang linya. O, debate ngayon. Debate. Opo, Pagkatapos ng debate, pagtalunan natin ngayon, those who are in favor of disposing the time-honored and well-kept tradition of the House since time immemorial, say aye. Ay, ano. Ay. Mahina. Yung nay, ayaw walang mangyayari. Pero kung malakas yung ay, tapos ang tradisyon. Ayun. Hindi yung nandito lang kayo. May sino ba kayo dyan? Committee lang tayo? Kayo ba? Kayo ba ang kabuuan ng House of Representatives? Para hatulan ninyo kung ano yung mabuti sa atin? Well, ako ko nga, ang dapat din nating mapalutang dito, yung binanggit ninyo, huwag natin tignan yung tao, kundi ang dapat natin tingnan ay yung tanggapan. Oo nga, kasi siminate, sabi nila. Siminate like. Sabi ko, you may not like, sabi ko din, you may not like the person occupying the office. You may not want her presence here. You may not want the kind of answers that she provides to you. Opo. But you have to respect the office of the Vice President. Yun ang dapat na lumutang sa bahay. Iba yung tao na nag-occupy, iba yung opisina. Yun ang hindi nila maintindihan eh. Yung Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Opo. Kung ayaw mong igalang si BBM, bahala ka sa buhay mo. Pero yung opisina na yun. Bilang Pangulo ng bansa, yung tanggapan Pangulo ng bansa. Tama. Anong klasikang mamamayan, hindi mo igagalang yung opisina ng Pangulo? Opisina ng pangalawang Pangulo? Kaya nga sabi ko sa kanila, we are defined by the traditions that we proclaim and that we keep. We are supposed to be honorables. Why do you think you are supposed to be called honorables when you cannot even honor the traditions that we keep since time immemorial? Mabuti na lang, walang sumasagot. May sumasagot doon, parang kung sino-sino lang. Bubulong-bulong na lang po yung iba. Natabig ko pa yung isa. Umalis ka nga rito at hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Seryosong pinag-uusapan doon, bigla na lang siyang papasok doon eh. Huwag ka naman papasok ng alanganin na gano'n. Mahalata ka naman na parang nag-aagaw atensyon ka lang. Kung saan nagkakagulo, bigla kang papasok. Hindi, alam niya kasi close sa inyo. Barkada niyo naman yun. Alam ko naman yun. Kaya lang, kung minsan, yung pasok niya mali. Ayun. Kasi ngayon, actually, kahapon ng komentaryo namin, ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, gumawa sila muna ng paraan. Paraan na para maalis ang tradisyon.